Yes, God is good. And all the time, hallelujah. Salamat sa Diyos. Napakabuti talaga niya. Pinagtagumpay na tayong makarating sa ating unang Sunday for the year 2022. Hallelujah. At sa mga nasa online, mga nanonood ngayon, salamat sa Diyos at kasama namin kayo sa ating unang linggo ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. So naniniwala po tayo na ang year 2022 ay pwedeng mapuno ng mga breakthroughs at saka overflowing. Naniniwala ba kayo na may mga naka-reserve ng mabubuting bagay ang Diyos sa bawat isa? Ayan. Kaya sa gabing sa umagang ito kasi sa laging hapon ay gusto ko kayong i-challenge magkaroon ng napakagandang New Year's resolution. Pakitanong nga yung katabi mo, meron ka na bang New Year's resolution? Yan. Ano kaya ang New Year's resolution ng katabi mo? Siguro gusto niyang pumayat this year. Wow! Gusto niyang pumuti this year. Magkaroon ng magandang trabaho. Makapag-abroad. Pumogi, gumanda, magka-boyfriend, magka-girlfriend, lahat na. Alam niyo ba ang lahat ng yan ay posible sa Diyos? Sapagkat mabuti ang ating Diyos at walang mahirap sa Kanya. Sasabihin mo pa lang, alam na niya. Hahakbang ka pa lang, gumagawa ng Diyos. Kaya lang, ito ang pinakamagandang New Year's resolution na gusto kong i-offer sa inyo. At kapag ito ang na-establish natin, matindi, magiging iba ka. Sabihin mo sa katabi mo, magiging iba ka. Ang New Year's resolution na ito ay make prayer the priority. Ayan. Make prayer the priority. Sabi ng isang tatay sa kanyang cute na anak, "O anak, nakapag-pray ka na ba ngayong araw?" "Pa, hindi pa." "Bakit?" "Wala naman po akong problema para mag-pray." "Bakit? Nagpe-pray lang ba tayo pag may problema?" "No! May problema o wala, malungkot o masaya, may pera o walang pera, patuloy tayong mag-enjoy sa pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na buhay." Alam nyo, yung sabi yung binasa sa atin ni Ate Ginong umaga, si David hindi siya takot kahit isang, yung lulusob sa kanya, aatake. May binanggit siyang adjective word doon Isang batalyon ba yon? Isang malaking grupo ang aatake sa kanya. Hindi siya natatakot. Bakit? Sapagkat alam niya, kasama niya ang Diyos na buhay. At sigurado ang tagumpay. Saan niya nakuha yung confidence na yon? Pakitanong yung katabi mo, alam mo ba kung saan niya nakuha yon? Si David, isa lang yung desire niya. Sabihin nga natin, one desire. Yeah, one desire. Alam niyo kung ano yung desire niya? To dwell in the house of the Lord and to inquire of Him. Isa lang ang passion, isa lang ang desire. One of the greatest king who ever lived here on earth, the greatest king in the Old Testament. You want to be the greatest person doon sa pamilya mo? Magkaroon ka ng one passion this year. Make prayer
the priority. Hallelujah. At kapag naging priority mo yan, merong isang ibubunga yan. Alam nyo kung ano yung ibubunga niyan? Intimacy with God. May paano pa ako, pabulong, no? Wow! Parang ano pa, no? So, ang pamagat po natin sa sister, ko na lang sana magpindot. Okay? Okay lang. Kasi pag excited ako, makamadurog ko to eh. Pag ganyan ko, lumusot. Hallelujah, di ba? Bayad pa ako. Alam nyo, sa church namin sa San Antonio, ilang taon na yung laptop namin. Tapos natanong ko, musta ba yung laptop natin? So, Pastor, bakit parang bagal? Pastor, ano na tayo, 7 taon na? Ha? O sige, hilingin na natin sa Diyos. That very moment, nag-pray kami sa Lord. Wala pang 1 week, ina-answer na ng Diyos. Magkaroon ng bagong laptop. At ang sabi ko sa prayer, Lord, Big Mac, Power Mac. Okay, ang title natin, Intimacy with God. Anong ibig sabihin ng intimacy with God? Very close. Very familiar. Yung ba katabi mo, kilalang-kilala mo na yan? Ha? Yan bang katabi mo, alam mo na yung likes and dislikes niyan? Kung saan siya tuwang-tuwa, kung saan siya galit na galit? Yung bang pag ginawa mo, gusto mo siyang mapikon, alam mo paano mo siya gagalitin? Sa YouTube, ganyan ngayon no? Kumikita pa pag galit na galit. Pero alam mo ba kung ano yung gustong-gusto ng asawa mo, ng anak mo, ng katabi mo? Ang objective ng prayer, the priority, makilala natin ng lubusan ang Diyos na buhay. To the point, bawat salita, bawat isip, bawat galaw natin, lugod na lugod ang Diyos na buhay. And as we take delight in God, He gives us the desires of our heart. So ang ating pong John, ang babasahin natin is John chapter 2, verses. Ready na ba kayo magbasa? Gusto niyo na ba talagang makilala ng lubusan ang ating Diyos na buhay? Ito, ulitin ko ha. Pag nakilala mo ng lubusan ng Diyos na buhay, magiging iba ka. Sabi mo sa katabi mo ulit, magiging iba ka. Gusto niyo ba ang 2022 maging kaiba-iba? Unang-unang mag-iiba ikaw, bago ang taon. Dahil changes start from within. And only a changed person can change a situation. Only a changed person can make a change. So, ready na kayo magbasa? Basahin natin. Ready, go. May ginanap na kasalan sa bayan ng Cana, na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sumagot si Jesus, babae, wag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, stop. Parang kakaiba tong attitude ni Saint Mary. Pumayag na ba si Lord? Okay, Mama Mia, go ahead. Tell them the good news. Sumang-ayon na ba ang Panginoon? Hindi pa nga sumasagot ang Panginoon. Oo o hindi. Wala pa nga oo o hindi. Pero kilalang-kilala ni Saint Mary si Jesus. Alam na alam niya, tiyak na tiyak siya, may magandang mangyayari.
kapag lumapit tayo kay Jesus. Hindi pa man sumasagot ng oo o hindi, kumilos na. Alam mo, pag kilala mo ang Diyos, hindi mo mapipigilang gumawa, kumilos eh. Kasi alam mo, may mangyayaring kakaiba. Ang sabi ni Saint Mary, sundin ninyo ang anumang iutos niya. Pag sinabing anuman, anong ibig sabihin yon? Whatever. Sabihin nga natin, whatever. Ha? Yan. Hallelujah. May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, ito na, sabi, sundin ninyo ang bawat iutos. Whether it is difficult command or a very easy instruction, do it. Just do it. And then something great is about to explode. It's about to happen. We can expect a miracle, signs, and wonders kapag tayo nakarinig at sumunod sa Diyos na buhay. Walang imposible, walang mahirap sa Diyos na buhay. Hallelujah! Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ang tubig ang mga tapayan. At pinununga nila ang mga ito. Meron pa bang karakter niya, sister? Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, pinununga nila ang mga ito. Pagkatapos, sabihin nga po natin, pagkatapos. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumalo kayo. Another instruction. Mahirap ba yung instruction ng Panginoon? Punuin. Yung madali, pagawa sa iyo ng Panginoon. Yung mahirap, bahala na ang Diyos na buhay. In a victorious life, in a powerful life, this is partnership between the finite and the infinite. Between the unlimited God and the very limited person. Once the partnership is established, grabe, ang taong ito ay magiging iba. Bakit? Dahil magiging iba ka. Anong sabi diyan? Saan na tayo? Kaya ayokong pumindot eh. Kasi parang madudurog ko yung Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Wala silang idea kung anong mangyayari. Basta, sunod lang sila ng sunod. Papagawa lang sa inyo ng Panginoon. Sige, humayo ka, mag-share ka. Lord, baka di gumaling eh. Lord, ililibing na yun eh. Pag-pray ko. Basta pumunta ka. Lord, wala nga akong makain. Sigurado, abonado pa ako dyan. Pag pumunta ako. Basta pumunta ka. Eh, Lord, talagang basta ipag-pray mo siya. Basta yung kaya mo lang gawin, hindi tayo expect ng Diyos na gumawa na hindi natin kaya. Bahala na ang Diyos sa imposibleng parte. Yung tatay ko, mahirap maborn again yung Lord. Yung nanay ko, sarado kandado. Talagang imposible. Bahala si Lord sa imposible, bahala ka sa posible. Eto, sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinikman ng namamahala na ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang alak. Nanggaling ang alak. Pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya pinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang bihira. Hindi, wala yun. Karaniwan, ang pinakamainam, the best na alak muna ang inihanda. At kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Sabihin nyo, ordinary. At sabihin nyo, pinakamainam. Kailangan mo nang maubos ang ordinaryo. Hanggat hindi nauubos ang ordinaryo sa buhay mo, hindi mo mamatitikman ang pinakamainam na gawa ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan maubos.
Kailangan maubos mo na yung pinanghahawakan mo. Kailangan maubos mo na yung natural mong strength, yung natural mong wisdom, yung natural mong magagawa bago mo maranasan ang pinakamainam na galaw ng Diyos sa buhay mo. At hanggang hindi nauubos yun, patuloy kang humahawak, patuloy kang nananangan sa mga bagay na ordinaryo. You are missing out something, brothers and sisters. Pero mga kapatid, doon sa mga naka-establish ng prayer as a priority, they develop certain kind of intimacy that can convert ordinary into ordinary. Something special out of ordinary. At yung nangyari, nang mainom ito ng mga tao, karaniwan, kapag marami nang nainom mga tao, saka naman ilalabas. Pero iba ka? Gusto mo bang marinig yun? Iba ka? Ang tingin ko ngayon sa mga nasa harapan ko, iba. Mga mighty warriors. Mga converter. Mga lilika ng mga kakaiba sa taong ito. Oo, hindi pa tapos ang pandemic. Oo, patuloy pa ang virus. Tumataas ang virus. Ilan na ngayon? From 200, naging 400. Nung kailan? 2,000. Ngayon nag-uusap na gawing alert 3. Pero iba ka. Dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak. Ang nangyaring ito sa Cana, Galilee, ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. To display His power and for people to come to believe in the Lord Jesus Christ. Difficult things are allowed by God not to destroy us, but to increase the faith, that we may pray more. And the more you pray to God, the more we will experience the power of God. Sinong gusto maka-experience ng extraordinary? Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Lord, pwede ko Lord, tapusin ang message this morning. So short. Pero Lord, nangungusap ang Holy Spirit right now. Hallelujah. Gawin mong iba ang iyong mga anak sa oras na ito, O Diyos. Through the power of the Holy Spirit, touch each one of us, Lord. Help us to arise for your glory and honor. In the name of the Lord Jesus, O God, gusto naming gawing priority ang prayer. Kind of prayer that will really perfect intimacy, closeness with you, O God. Lahat lang ng mga taong nakadevelop ng lubusang pagkakilala sa Diyos, ang merong lubusang katiyakan that water will turn into wine, that depression will turn into jubilation, O God. That sickness will turn into health, that death will turn into your glory. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise be to God. Hallelujah. Alam nyo, nagkakagulo, kulang ang tubig Confusion, talagang nangyayari. Pero merong isa doon na talagang alam niya yung gagawin niya Si Saint Mary. Alam niya kung sino yung pupuntahan niya. Pag ikaw may problema, alam mo ba kung sino una mong pupuntahan? Kilala mo ba kung sino yung una mong pupuntahan? Ito nagkakagulo, pero alam niya. Kung sino, alam niya merong isa doon, nasa kalagitnaan nila, na may magagawa. Kapatid, kapag ang
Si Paul, kilala niyo si Paul, Saint Paul, sa 2 Timothy chapter 1, verse 12. Ang sabi ni Paul doon, di ko lang ako nailagay ko dyan, sister. Ayan o. Hindi ako nahihiya. Maaring sabihin niya, hindi ako natatakot. Hindi ako nagugulumihanan. Hindi ako nababahala. Bakit? Sapagkat lubos kong nakikilala. The question is, lubos na ba nating nakikilala ang Diyos na ating sinasamba? Ano ang reaksyon ng mga taong may lubos na pagkakilala kapag siya ay nasa gitna ng kakapusan? Wala na akong pambayad sa Meralco ngayon. Darating na si Bombay, manginingin ng 20-20. Ayun dyan ay mamumutol ng kuryente. Hallelujah. Alam, sa reaksyon, malalaman yung mga taong merong napakalapit, may lubos na pagkakilala sa Diyos. Sabi nga ni Habakuk, hindi ako matatakot, wala mang aanihin sa bukirin. Mamatay man ang mga hayop sa kulungan. Wala man akong makitang kapag-apag-asa sa paligid ko. Pero magre-rejoice pa rin ako dahil meron akong Diyos mas malaki kaysa sa aking sitwasyon. Lubos kong nakikilala. Alam niyo yung taong may lubos ng pagkakilala? Yung merong grabing intimacy with God? Sabihin nga natin, intimacy. Yan yung mga taong may lubos na katiyakan. Kahit na nasa gitna ng awesome difficulty, he is very much certain that victory is sigurado. Difficulty is an opportunity to experience total victory. And we consider it pure joy. Sabihin nga natin, pure joy. Hallelujah, wala akong pera, Lord. Hallelujah. Lord, sabi ng doktor ko, 1 linggo na lang ang buhay ko. Lord, puputulan na lang ako sa makalawa. Hallelujah, we can rejoice. Bakit? Kilala ko ang Diyos ko. Hindi niya ako iiwan at pababayaan. Ang katagumpayan ko ay karangalan ng Diyos na buhay. Pag pumupogi si Joseph, ang tatay ang napaparangalan. Sino ba tatay mo? Pag gumaganda si Sarah, kanino bang anak yan? Kapag ikaw ay nagtatagumpay, pag ikaw ay gumagaling at lumulusog at naliligtas ang pamilya mo, hindi talaga sa iyo ang kalwalatian, kundi sa Diyos na buhay, na kilalang kilala mo, na gumagawa ng kabutihan sa iyo. Walang armas ang dyablo na may kakayanang wasakin ka. Kahit napakalaki ng espada niya at napakalaki ng panangga niya at sinasabi siya, halika, papakain kita sa buitre. Sasabihin ang problema sa'yo, wala ka nang magagawa sa akin. Wala ka ng pera, may sakit ka pa. Inaaway ka pa ng biyenan mo. Naaway ka pa ng asawa mo. Sabihin mo sa problema, magtulong-tulong na silang isang grupo ng problema. Hindi ako matatakot. Kilalang kilala ko ang Diyos na buhay. Punong-puno ng katiyakan ang mga taong may lubos na pagkakilala sa Diyos. Bakit ano yung katabi mo? Kilalang kilala mo na ba si Jesus? Alam na alam nila the water can turn into wine. What does it mean? Alam na alam nila depression can be a jubilation. Defeat can be a great success. Walang sayang
sa anak ng Diyos. Kung nagkamali ka, walang sayang yan. Punta kami sa Makati ni Mama Cynthia. First time kong pupunta doon, ang flyover. Mali ang nababaan ko, nagkaligaw-ligaw kami. Namasyal kami. Hindi oras. Sayang ba yon? Hindi. Natutunan kong maligaw. At dahil sa pagkaligaw ko, nalaman-lamang ko na kung paano hindi maligaw. O, di ba? Bawat nangyayaring negatibo, hindi sayang sa mga nakakakilala sa Diyos. Gagamitin niyo ng Diyos para dagdagan ang kaalaman mo sa tagumpay. Walang sayang eh. Basta gawin mong priority ang prayer. Hallelujah. Meron pong isang sister sa church lagi niyo napapansin, walang laman yung bigas. Anong laman? Hangin. Sabihin niyo, hangin. Lord, anak mo ko, pag kumain ako ng hangin, kabag. Lumalago siya sa pagkakilala sa Diyos. Siguro mga 1 year na siya sa church. At lumalago siya sa pagkakilala sa Diyos. Naintindihan niya yung power of confession. Sabihin niyo, power of confession. Kapag nasa harapan ka ng kadiliman, anong confession mo dyan? Liwanag. Kapag nasa harapan ka ng karamdaman, ano ang confession mo dyan? Kagalingan. Pag nasa harapan ka ng kawalan ng pera, anong confession mo dyan? Huwag naman niyo sasabihin, pera, pera, pera. Baka magmukha kang pera. Sabi niya, wala kang laman ha. Teka, nuutusan kita, aapaw ka ng bigas. In the name of the Lord Jesus Christ, my God whom I serve and I worship day and night, aapaw ka ng bigas! Hallelujah! Di ko alam kung pumikit siya saglit, pag dilat niya puno na. Hallelujah! Hindi. Kinabukasan, may kumatok. Tao po! Bakit yung puputol ng Miracle Hindi. Kamotor! Yes! Brum, brum, brum! May dalang 5 kilong bigas! Woo! Bakit? Nung walang hangin, nung walang bigas, ang unang reaction is to commune with God. Sinamba niya ang Diyos, nakakakadinahan siya ng bakal ng kabalisahan, pati paan niya, natatanikalaan ng bakal ng pangamba. Pero sa halip na siya ay mataranta, ay siya ay nagpuri na nalangin sa Diyos na buhay. Hallelujah! Prayer should be our, what? Priority. If we make prayer our priority, it produces and establishes great intimacy with our living, faithful God. At kapag kasangga mo ang Diyos na buhay, oo, pwede kang matakot, pero hindi ka na madadaig ng takot. Ikaw ang makakadaig sa mga gawa ng kalaban sa buhay mo. Magiging iba ka this year. Alam nyo, hindi na puno. Sabihin nyo, hindi na puno. Hallelujah. Nung namatay si Lazarus, pinasundo ni magkapatid si Martha at sino kapatid ni Martha? Si Mary. Lord, may sakit si Lazarus, your beloved friend. Sabi ni Lord, hindi hahantong sa kamatayan. Ano nangyari? Namatay. Lord, sabi mo, hindi hahantong sa kamatay. Bakit namatay? Lord, ang confession ko, umapot itong bigas. Kalahati. Pwede na yan, basta bigas. Rice is rice. Sabi nga ni Joseph.
Hindi. Hindi hahantong. Nagpa-delay pa ang Panginoon. Andiyan ba, sister? Ayan o. Patay na si Lazarus. Pero ano sabi ng Lord? Nagpapasalamat ako. Bakit? Nawala ko ron. Dahil ang gagawin kong himala sa Kanya ay para, alam niyo ba, lahat ng nangyayari sa atin, negative man o positive, para sa kabutihan natin yan? Sabihin natin, para sa kabutihan ko. Yan. Upang ano raw? Upang lalo tayong, yun naman ang objective ng ating Panginoon eh. Kasi pag hindi tayo lumago sa pananampalataya, pag hindi tayo lumago sa prayer, itong 2022, magiging a difficult year. Dahil marami nagsasabi, sana hindi totoo sabi ng the richest person here on earth, sino? Si Bill Gates. Ito daw nararanasan nating pandemic, hindi pa yan ang worst. May worst pang darating. Meron parang mas matinding mangyayari. Tanong mo nga sa katabi mo, handa ka ba? Ito mga kapatid, pakinggan niyo mabuti. Kailangan seryosohin natin. Kailangan mag-increase talaga tayo sa pananampalataya. Kailangan mag-increase ka talaga sa prayer. Gagawin ng Diyos ang himalang kailangan mo, pero wag na wag mong kakalimutan ng objective ng Diyos, mag-increase ka sa pananampalataya. Ito yung panahon na hindi na yung uso yung, basta uma-attend ako ng Sunday, okay na yon. Basta nakakapakinig ako ng Word of God, okay na yon. Nakapag-pray ako ng 1 minute, okay na yon. Nakapagpunta ako sa church, okay na. Kung hindi mo seryosohing lumago sa prayer at sa pananampalataya, ayoko sabihin pero ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng baka bibitiw ka sa 2022 Pero pag ikaw lumago sa prayer at sa pananampalataya, magiging kakaiba ang 2022 kung saan lalo ka makakaranas ng breakthroughs at ng overflowing. Upang lalo pa kayong sumampalataya. Balik tayo sa bigas. Lord, ang confession ko, apaw Tumawag bandang tanghali. Ngining. Hello? Oh, Janeline, may bigas ba kayo? Ang tono parang hihingi ng bigas. Bira. Hingi pa nga ng pero willing naman siya magbigay. Yung pala kaya nagtatanong, magdadala siya ng bigas. Dumating, yung tiyo niya. May talang bigas? Napuno o hindi? Hindi pa rin napuno. Ang laki ba ng tapayan nyo, sister? Dalawa na, hindi pa napuno? Pastor, may space pa Kapag nangako sa iyo ang Diyos, 24/7 siyang magtatrabaho para sa iyo. Ang mabuting gawaing sinimulan ng Diyos, hindi niya tutulugan, hindi siya magpapahinga hanggang hindi natutupad yung pangako niya sa iyo. Pag sinabi ng Diyos, pagtatagumpayin ka niya, pagtatagumpayin ka niya. Pag sinabi ng Diyos, pagagalingin ka niya, pagagalingin ka. Pag sinabi ng Diyos, mag-a-abroad, mag-a-abroad ka! Huwag mong bibitawan ang salita ng Diyos! Lagi mong ipapahayag, huwag mong hihahayaang humiwalay sa bibig mo ang mga salita at pangako ng Diyos. Because as you declare and you confess the Word of God, the Holy Spirit is taking that Word of God and He will create something amazing in your life. Let there be light. Sa gitna ng kadiliman, kinuha ng Holy Spirit yung salita ng Diyos at lumikha ng liwanag. Kapatid, sa salita mo, ikaw magtatagumpay at ikaw ay mabibigo. Sa salita mo, ikaw ay lalakas at ikaw ay hihina. Oh, wala akong nakikitang aanihin sa bukirin at namamatay ang mga hayop sa ulungan. But I will rejoice because I know my God, my Redeemer is alive. He lives forevermore to bless me.
Buhay na buhay ang Diyos mo. Buhay na buhay ba ang pagkakilala mo sa Kanya? Before the day is over, dumating yung kapatid niya. May dalang maraming bigas. Ate, oh, brother, may dala akong bigas. At nang binuhos niya sa lagayan, tatapayan, umaapaw yung kanyang lalagyan ng bigas. Hallelujah, Lord. At lalo siyang sumampalataya at lalo niyang nakilala na walang imposible sa Diyos na buhay. Alam niyo, minsan, inaalaw ng Lord na talagang mamatay si Lazarus. Kaya mo siya mamatay. Tira. Diyan naman pupunta yan. Hindi ganun sinabi ng Lord. Alam niyo ba, hindi talaga humantong sa kamatayan yon. Hindi doon nag-the-end eh. Pagpunta ng Panginoong Yesus, saan yung nilagay ang banggay? Lord, nakalibing na 4 na araw na, baho na eh. Buksan ng cover! Lord, mabaho na nga. Ano ba, Lord? Di ba sinabi ko sa'yo, ha? Kapag sumampalataya ka, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos na buhay. Gusto niyo makita ang kalwalhatian ng Diyos na buhay? Ano ang sagot? Sumampalataya ka. Hallelujah. Di ba sabi ko sa'yo, pag sumampalataya ka, makikita at mararanasan mo ang kalwalhatian. Tanggalin niyo ang cover! Lord, may amoy na. 4 na araw na eh. Tanggalin niyo! Iniinit niyo ulo ko eh. Hindi. Tanggalin niyo. Lazarus, lumabas ka! Ito si Lazarus, parang zombie. Oh. Tanggalin niyo ang balot! Sapagkat hindi nga natapos sa kamatayan si Lazarus na nagmamahal sa kanya. Ito muling nabuhay. Totoo ang pangako ng Diyos. Hindi nga nagtapos sa kamatayan sapagkat nang dumating siya muling nabuhay si Lazarus. Kapatid, hindi matatapos sa kabiguan ng problema mo. Hindi matatapos sa kasawian ng kinalalagyan mo ngayon. Mag-uuwi yan sa dakilang tagumpay na magpapabago sa buhay mo at magbibigay ng kalulatian sa ating Diyos na buhay. Upang ang mga tao na sa paligid mo na hindi pa sumasampalataya ay magugulat at magtatanong, sino ba ang Diyos mo? Ang Diyos ko ay nag-iisa, ang bumubuhay ng patay. Ang pangalan ay ang Panginoon Jesucristo. Lift Him up and I will draw all men unto Him. Sinadya ng Panginoon maubos ang alak. Hanggat hindi nauubos ang ordinaryong alak, hindi natin matitikman ang pinakamasarap na alak. This year, may inihandang napakasarap na blessing ang Diyos sa buhay mo. Naniniwala ba kayo dyan? Tigilan mo na yung natural strength. Matalino ako, kaya kong lutasin yan. Tigilan mo na yan. Kung matalino ang tao, matagal nang nasolve ang COVID. Hanggang ngayon, hindi pa nasusolve. Walang may sapat na karunungan. May hangganan ang karunungan ng tao. Pero ang karunungan ng Diyos, walang hanggan. At natikman nila ang napakasarap na alak. Iba ka? Ha? Iba ka eh. Tsaka mo nilabas ang masarap. Magiging iba ka sa reaksyon sa buhay kapag lubusan mo talagang nakilala ang Diyos. Iba ka, Joseph. God bless you, Joseph. Isang gabi, hirap ako matulog. May time ganun eh. Finally, makakatulog na ako. Alas 12 na yata yun, mag-aalauna. At gana, biglang may bumukas ng pinto, ang lakas. At hindi lang yun. Binuksan pa ilaw. Ba yan? Patulog na ako eh. Walang, sige. Pala si Mama Cynthia, may hinahanap na importanteng nawawalang ID.
yung ATM ng mama niya, tsaka yung ID. Sa ano yun sa Pibaw. At napakahigpit ng Maybank. Grabe sa higpit sila. Mayat na yan nagpaparenew. Hindi mare-renew yun. Kailangan umuwi ni mami ba? Para ma-renew yun. Hindi nga makauwi ngayon dahil sa pandemic. So maaapektuhan yung, alam niyo na, yung cash flow and the deposit there and the withdrawal there and there. Malaking abala yon. Ngayon, di lumabas na siya. Lumabas na naman siya. Ay, salamat. Dumilim uli. Ito na naman, gagawa na naman ako na antok. Nung makakagawa na ako, bumukas na naman yung pinto. At bumukas na naman ang ilaw. Siguro mga 3 beses ginawa yun. Love, bakit? Alam mo yung nagtitimpi ka, love pa rin ang lumabas. Pwede ko sabihin, Cynthia, bakit? Love, bakit? Love, may problema ako eh. Ano? Nawawala yung ID. Mama, may ATM. Ha? Bakit? Baka naiwan ko doon sa pinuntahan natin sa Makati. Nagkaligaw na nga tayo, nawala pa yung ID. Ha? Neno niya lang yan. Hindi, love. Halos baliktarin ko na yung bahay natin, love. Yung cabinet, yung drawer doon niya nilalagay. Halos talagang walang, hindi na uncover na bagay na pwede niyang maisipan nandun. Love, teka. Kulang na lang sabihin ko, kanino mo pa ako ginugulo eh? Ha? Hirap na nga akong matulog, ha? Ang ginawa ko, love, ganito, kalmante ka, matulog ka na. 1:30 na eh. Magtuto na yata. Ha? Kung ayaw mo magpatulog, ha? Patulugin mo naman ako. Hindi ko sinabi yon. What's your word? What's your word? Sabi mo nga sa katabi mo, what's your word? Kahit nagalit ka na, what's your word? Sabihin mo lang, nagalit ka na? Sabi mo, natutuwa ako. Tuwang-tuwa. Kila Joseph, ginagawa kayo na maliliit, yung gusto ko na silang paluin. Tuwang-tuwa ako sa inyo. So nakumbinsi ko siya. Si Lord nang bahala dyan. Siya ang makakahanap niyan. So natulog na kami. Wow, praise God. Umaga, early in the morning, I went to my favorite spot to commune with our Lord. Alam niyo ba, the best time is the time with our God. At yun ang, sabi, the fullness of joy sa presence lang makukuha. Sabi sa awit, fullness of joy sa presence lang makukuha. And then after ko mag-devotion, life went on. Si mama pumasok sa trabaho. Ako naman nasa bahay, studying. Nakalimutan ko ipag-pray yun. But after lunch that day, naalala ko, ay, nga pala, yung nawawala. Pray ako sa Lord. Pray ako, hallelujah. Praise be to. Alam nyo, kapag nakaka-develop ka na ng intimacy with God, sa mag-asawa, yung tingin lang alam na ibig sabihin, di ba? Tatay at nanay. Alam na ibig sabihin eh. Sa mga mag-asawa. Nanay at anak. Sa basketball naman, nakakaintindihan eh. Ano ibig sabihin nun? So, na-defense yun. Ha? Ay, yung ganito. Ha? Pengi tubig. Hindi. Nagkakaintindihan na. Kapag na-develop ka na sa pagkakilala sa lubusan ng Diyos, minsan isang word lang, alam mo na ibig sabihin ng Lord eh. Ganon ko na siya nakilala eh. Alam nyo, nung nagpe-pray akong ganyan, di pa ako tapos eh. Ang very strong yung impression eh. Punta mo ulit yung drawer. Lord, nangangat. Lord, hinalugog niya na yung 10 beses, di nga ako nakatulog. Binaliktad niya na yung punta mo. Hanapin mo doon. O sige Lord, sinabi mo, magdamag akong nanghuli. Wala kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, ihulog ang lambat, so to speak,
Nalala niyo yung kwento? Magdamag. Walang nahuli sila Pedro. Pero dahil sinabi mo, sige. Alam niyo, pagbukas ko ng underwear, meron siyang isang envelope doon. May makapal na documents. Kinuha ko yon. Hindi ko pa masyadong binubulat-lat. Nag-appear yung dalawang ID na hinahanap niya. Walang ka-struggle. Walang ka-effort. Lord, paano nandito? Ang kwento niya sa akin, walang page na hindi niya halos namutakin. Tingnan, walang corner doon na hindi niya pinalagpas. Pero ito bumulaga sa akin, yung hinahanap niya. Lord, tama ka. Hallelujah. Sinunod kita, Panginoon, narinig ko yung sinabi mo in the Spirit. Ito ngayon, excited ako pag uwi ni Mama Sitya. Love, may sasabihin ako, kiss muna. Love, pengin mo na 1,000. Ano ka, 1,000? O sige, 900 na lang. Hindi pwede. Love, meron akong magandang prize. Gandang good news. Meron ako. Actually, hindi lang 900 ang price nito. 10,000. Ano yun? Tapos nakita ko na yung hinahanap mo. Nagliwanag yung, what? Ako, nahalikan ako. Gusto mo bang mahalikan ka ng blessings? Gusto mo bang makaranas ng overflow and breakthrough? Make prayer your priority. And once you have made up the decision to prioritize prayer, I tell you, una magre-reklamo yung katawan mo. Pag nanonood ka ng TV, sigla-sigla mo. Pupunta sa SM tayo. Hallelujah, kanda bali-baliktad yung damit mo, pwede ka na. Pero pagka magpe-pray, parang biglang bumagsak yung katawan mo. Ano ba katawan to? Parang biglang. Tapos nung nagpe-pray ka na, akala mo 5 oras ka na nagpe-pray kasi nakatulog ka. Yung pala, 1 minuto pa lang. Pero kapatid, grabe ang gagawin sa'yo. Ang ibubunga, magiging iba ka. Sabi mo ulit sa katabi mo, magiging iba ka. Sino ngayon dito konbensido? Gustong-gusto niya makilala ng lubusan ng Diyos. Kapag lubusan mo nakilala ang Diyos, lubusan ka magkakaroon ng katiyakan. The difficulty will become opportunity for great victory. Depression will turn into jubilation. Any negative will become positive for us to be a display of God's glory. Gustong patunayan ng Diyos sa buong mundo na siya ang solusyon. Ngayon, kung gusto mo yan, kumbinsido ka ba, mula this day, 2022, anong date ngayon? January 2. I will make it a point that prayer is my priority. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ay tumayo at manalangin. Nagulat si St. Peter, Lord. First time niya na-experience. Makapanghuli na, mapunit-punit ang kanyang lambat. First time niyang ma-experience, lumubog-lubog ang 2 bangka sa dami ng nahuli. We can expect something amazing this year. Pwede namin maranasan ang buhay namin malubog-lubog sa tindi ng mga blessing na gagawin mo sa amin, O God. Hindi kami matatakot. Sa oras na ito, may difficulty kami kinakaharap. Meron kaming shortages sa aming pamilya sa pinansyal. But we will rejoice. I know my God, whom I serve and I worship. At lubos akong natitiyak
sa mga pinagkakatiwala ko sa Kanya. Let's get ready for our communion, brothers and sisters. Ginawa na ng Lord ang pinakamahirap. Ginawa na ng Lord ang pinaka-imposible para matupad ang original na plano ng Diyos sa atin to prosper spiritually, physically, materially, emotionally, in every area of our lives. Lord, as we partake the communion right now, search our heart through and through. We confess to you all the unforgiveness. Brothers and sisters, isa lang ang halang sa ating effective prayer. Baka meron pa sa puso mo na unforgiveness. This is the best time to surrender unforgiveness. Meron ka bang kinaiinisan? Meron ka bang kinamumuhian? Patawarin mo na siya. Sapagkat magandang simulan ang taon na wala kang kagalit. Mag-release ka ng forgiveness. At i-release mo yung love mo sa Kanya. At sa oras na ito, meron ka pa mang hindi sinusuko sa Lord, isuko mo na. Mas madali ang biyahe, ang mag-abroad, kapag magaang lang ang dala mong bagahe. Nabasa ko yung share ni Pastor Manny, sasakay tayo sa isang malaking eroplano. Kapag tayo ay magta-travel light, napakasarap magbiyahe. Pero pag ang dami mong dala, ang hirap bumiyahe. Mag-release ka ng unforgiveness at yung unconfessed sin. God is searching us through and through right now by the power of the Holy Spirit moving among us. Let the Holy Spirit search our heart right now. Kung may pinapasuko sa iyo yung Panginoon, isuko mo na sa Kanya. Huwag mo nang dalhin sa 2022 yan. Humingi ka ng lakas sa Diyos, Lord. Gusto ko maging iba ang taong ito. Sinusuko ko to sa iyo. At sa pagkain natin ng tinapay, maalaala natin, binayaran na ng Panginoong Yesus ang maganda nating buhay sa 2022. Bayad na ang iyong kinabukasan, bayad na ang tagumpay mo, ang kagalingan mo sa 2022. At ito'y pinagtibay ng kanyang banal na dugo. Hallelujah. Lord, tinataas namin sa iyo ang tinapay. Salamat, Panginoon, sa iyong kamatayan. Ano pa ang kailangan mong gawin? Ano pa ang hindi mo nagagawa para kumbinsihin talaga kami, lubusan namin isuko ang aming sarili sa iyo na mabuhay na ayon sa iyong kalooban. Pinatunayan mo na ang walang kapantay mong pag-ibig nung ibinigay mo ang iyong anak at ang anak binigay ang kanyang kaisa-isang buhay. Ano pa ang kailangan gawin? Ano pa ang hindi nagagawa ng Amang Diyos para makumbinsi tayo na ganap na sumuko at magkaroon ng one passion, lubusang makilala ang Diyos. Ngayon nagpapakilala siya. Namatay siya para sa atin, para magkaroon tayo ng lubusang katiyakan na hindi tayo mabibigo sa 2022. Lord, salamat po sa tinapay nito. Patawarin mo po ako sa lahat kong di pa naisusukong kasalanan. At sa lahat ng mga taong nakasakit sa akin, pinapatawad ko na po, Panginoon. Ayoko na po itong dalhin sa 2022. Gusto ko po magkaroon ng pusong malinis, punong-puno ng pagpapatawad at pag-ibig. At ipinapanalangin ko ang mga taong nag-agabyado sa akin. Bine-bless ko sila, Panginoon. Na kung paano mo akong i-bless sa 2022, pinapanalangin ko rin, i-bless mo siya, Panginoon. Makasama ko siya sa pagpupuri sa iyo at makatabi ko pa siya sa upuan sa pagsamba sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kainin po natin ang tinapay. Taas natin ng simbolo ng dugo ng Panginoong Yesus. Ang lumang tipan ay naging luma dahil hindi naging mabisa. Hindi na natiling tapat ang tao. Kaya gumawa ka ng bagong tipan kung saan mananatili kang tapat sa kabila ng aming kakulangan at unfaithfulness.
pinagtibay ng iyong banal na dugo ang bagong tipan na nakapaloob ng mas matitinding pagpapala, matitinding pangako, O Diyos, na hindi mo kami iiwan at pababayaan, that you will supply all our needs according to your glorious riches in heaven. So Lord, sa pag-inom namin sa sarong ito, meron kaming katiyakan, lusubin mo kami ng napakalaking grupo ng kalaban ng problema. Hindi kami matatakot na maaalala namin ang banal mong dugo na ipinahid mo sa krus ng Kalbaryo. Nasa amin ang ganap mong pag-ibig. No weapon form against us shall prosper. Salamat po, O Diyos, sa banal mong dugo. Salamat na nagselyado sa aming magandang taon ng 2022. In the name of the Lord Jesus, inumin na po natin ito. Pasalamatan natin ang Panginoon. Magpuri sumamba tayo sa Diyos na buhay, sa iyong alwalhatian, Panginoon. Sa iyong pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.